Rise and Shine is a brand new Saturday to be fit and healthy. Siyempre kasama pa rin nyo kami dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasaman ho natin ang ating pinagkakatiwalaang obstetrician gynecologist. Siyempre, sino pa ba kundi si Doc Q, ha? Sasagutin po niya ang inyong mga ipinadala sa aming questions tungkol pa rin sa inyong kalusugan. Kaya, abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, mataas na lagnat, patse-patse o rashes sa katawan, at bitak-bitak na labi o cracked lips. Ano nga ba ang Kawasaki disease na tumatama raw sa mga batang 5 taong gulang pababa? Papaano ba maagapan? Sobrang rare, hindi naman napag-uusapan. Nalaman na lang namin siya nung merong isang artista, nagkasakit yung anak niya ng Kawasaki. So parang doon lang lumabas, Kawasaki, rare daw. So wala naman akong idea na magkakaroon din yung anak ko sa rare disease na yon. Ang nabanggit ni Claudine na napabalita ay ang ibinahagi ng aktres na si Nikki Hill noong Abril sa kanyang anak na si Maddie, na diagnosed din ng Kawasaki disease. Medyo matagal na yung sakit na yan. Ang problema lang, hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung saan siya nagsisimula at saan siya magtatapos. So, kung anong sanhi niya ay hindi pa rin na-discover hanggang sa ngayon. Abangan mamaya! Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin na nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na inyong ipinadala sa aming Facebook page. Good morning, Doc Q! Good morning sa iyo, Kumaring Connie, at good morning sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Sa mga kasimano ako sa Antique, mayad nga aga kaninyong atanan. Eto na ang ating first question. Ano raw kaya, Doc, ang posibleng dahilan kung bakit hindi siya nagbubuntis? Regular naman daw yung kanyang menstruation at check-up sa kanyang OB-GYN. Normal din daw yung matres niya at wala siyang ibang sakit. Ano kaya ang dahilan kaya pag ganyan, Doc? Ang problema ng ating kapuso palagay ko ay yung tinatawag nating primary infertility na kung saan 1 year after ng kanilang kasal at unprotected ang kanilang pagtatalik ay hindi pa rin siya nabubuntis. According to her, ay normal yung kanyang mga workup. So, kailangan ma-workup din si Mr. kasi sa primary infertility, meron tayong tinatawag na male at saka female factors. Kung normal si Mrs., titingnan ngayon si Mr., titingnan yung kanyang semen analysis para makita kung ilan ang kanyang sperm count. Dapat kasi ilang milyon niya, mga 120 million ang dapat na count. O di kaya tinitingnan din yung paggalaw, yung forward movement ng sperm cells o yung form or yung shape ng sperm cells kung ito ay normal or abnormal. So kailangan ni Mr. magpa-workup muna. Next question for you, Doc. Ano raw kaya ang dapat gawin sa matinding bleeding at bakit ba nangyayari yan? Siguro ang nagpadala ng tanong sa atin, ng kapuso natin ay nasa reproductive age siya o di kaya nasa perimenopausal period na siya. No? Sa mga ganong age group, pwede makaroon ng mga structural problems o mga non-structural problems. Meron kaming tinatawag na palm coin, mnemonic ito sa mga organic or structural factors at saka sa mga non-structural or non-organic factors. So, pwedeng makakaroon dyan ng mga polyps or yung mga myoma o yung tumor sa matres o pwede rin magkaroon din ng mga malignancy dyan o sa kabilang side naman ng mga non-structural problems ay pwede magkaroon ng problema sa dugo o mga coagulopathy, ovarian problems o di kaya mga endocrine problems o di kaya yung mga iniinom na gamot na pwedeng mag-cause ng mga abnormal bleeding. So, kailangan matingnan mo na ito at kailangan din ni Mrs. na magpasuri sa obstetrician gynecologist niya para sa ganun ay ma-evaluate siya ng mabuti at mabigyan ng karapatang lunas. Sino ang mag-aakala na ang halakhak ng pinakamamahal na sanggol mapapalitan ng takot nang sumulpot ang mga patse-patse sa katawan nito? Ano ang kondisyong ito na tumatama sa mga batang 5 taon pababa? Papaano may iwasan ang Kawasaki disease? Alamin mamaya. Gaya ng ibang ina, kapag nagkakalagnat ang 8 buwang gulang niyang anak na si Baby Caroline, si Mommy Claudine, abot-abot ang kaba. Pero nang minsang naglagnat, ay sinabayan ng rashes. Dito na raw siya nataranta.
Medyo mainit yung singaw ni baby. Tapos, tinemp ko agad siya, tinemperature ko. 37.3. So, normal naman, 37.3. Pero iba pa rin yung instinct ng isang mother eh. So, kinabukasan, Friday, 3 a.m., paghipo ko sa kanya, mainit na siya. So, tinemperature ko siya, 38.3 na yung temperature niya. And then, 3 p.m., nag-decide kami mag-asawang isugod na siya sa ER kasi nakita namin may rashes na yung face niya tsaka yung likod niya. Pero nang isugod sa ospital ang anak, allergy ang unang diagnosis. Initial diagnosis niya ay hand, foot, mouth disease. Ang sabi ng doktor, viral infection lang. So, pinauwi kami by 10 p.m. Ang problema, hindi raw nawala ang lagnat ng bata na umabot pa nga sa halos 40 degrees Celsius. Kinabukasan, sinugod ko ulit siya sa ospital, sa ER. Kasi tingin ko yung rashes niya ay mas pula tapos mas madami buong katawan niya. So natakot ako na baka mahirapan siyang huminga or masarahan yung airway niya dahil sa rashes niya. Bukod sa mataas na lagnat, kapansin-pansin din daw ang pamumula at nagchat-chap o bitak-bitak ang mga labi ng anak. Pagkita namin kay baby, yung lips niya ay crack na. And then yung eyes niya, meron ng pula na parang puputok. Dinala namin siya 12 p.m. ulit sa ER. Doon na kami in-advise na i-admit na si baby. Dito na na-diagnose na si baby Caroline, may Kawasaki disease. Sobrang rare, hindi naman napag-uusapan. Nalaman na lang namin siya nung merong isang artista, nagkasakit yung anak niya ng Kawasaki. So parang doon lang lumabas, Kawasaki, rare daw. So wala naman akong idea na magkakaroon din yung anak ko sa rare disease na yon. Ano-ano nga ba ang mga unang senyales ng sakit na ito? Ang nabanggit ni Claudine na napabalita ay ang ibinahagi ng aktres na si Nikki Hill noong Abril sa kanyang anak na si Maddie, na diagnosed din ng Kawasaki disease. Sa kanyang Instagram post, ikwento niya kung paano sumailalim ang bata sa mga pagsusuri at gamutan. Dahil sa Kawasaki disease, isang sakit na kailanman bago sa kanilang kaalaman. Medyo matagal na yung sakit na yan. Ang problema lang, hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung saan siya nagsisimula at saan siya magtatapos. Kung anong sanhi niya ay hindi pa rin na-discover hanggang sa ngayon. Ang Kawasaki disease ay batay sa mga simptoma. So, hindi ho sila pwedeng asymptomatic. Kadalasan, ang mga incomplete ay may 2, 3 o 4 lang na simptoma ng Kawasaki. At kadalasan, kailangan ho sila gawa ng ultrasound ng puso o yung tawag doon ay 2D echo para maghanap ng karagdagang simptoma. Ano ang Kawasaki disease at papaano nga ba ito maiiwasan? Samantala, Doc, ano ro kayang ibig sabihin kapag manipis at tila may bukol ang matres at nakakaranas din daw siya ng pagsusuka? Konektado ba yung dalawa? Mukhang walang koneksyon ang pagninipis ng lining ng mattress, yung tawag nating endometrium, at saka yung presence ng bukol doon sa pagsusuka niya. Although, may mga mangilan-ngilan sa mga babae na nasa perimenopausal period, nakasama dyan ang pagsusuka as one of the symptoms ng kanilang perimenopause. Ang pagninipis ng lining ng mattress o ng endometrium, ito ay dahil sa nawawala na yung estrogen o bumababa na yung level ng estrogen. Itong hormone na pinoproduce ng ovary na nag-i-stimulate ng pagkapal ng mattress, ng lining ng mattress rather. At ito ay nangyayari kung ang isang babae ay may primary ovarian failure o kung may nasa perimenopausal period na siya, na kung saan ay yung ovarian function ay humihina na rin. Eto pa, Doc. Nakakatulong daw ba yung green tea para dun sa mga hindi nagme-menstruate? Walang magandang ebidensya na nagpapatunay na ang green tea ay nakakatulong sa pagpaparegla ng isang babae. Although, meron din naman mga nakikita tayo sa mga literature o sa mga nababasa natin na ang green tea ay may mga antioxidant at saka anti-inflammatory substances na kung saan ay nakakatulong din sa pag-alleviate ng pain during menstruation. Pag may dysmenorrhea ka at inom ka ng green tea, sabi nila pwede rin daw mawala yung pain, pero hindi natin masasabi
sinasabi na ang pagkawala ng sakit ay dahil talaga sa green tea kasi baka meron pa naman siyang ibang iniinom ng mga gamot para doon sa sakit. Thank you so very much, Doc Q, sa pagsagot syempre muli ng mga katanungan ng ating mga kapuso. Syempre, ang paalala namin, ipadala niyo lang yan, ha? Keep them coming dahil excited kaming mabasa yan at maitanong sa ating mga eksperto dito sa Pinoy MD. Who knows, baka yung tanong nyo na ang masagot namin next week. Ang lagnat at rasya sa katawan ni Baby Caroline na inakala ni Mommy Claudine na allergy lang, Kawasaki disease na pala. Ang initial diagnosis niya ay hand, foot, and mouth disease. Ang sabi ng doktor, viral infection lang. So pinauwi kami. Kinabukasan, sinugod ko ulit siya sa ospital, sa ER. Kasi tingin ko yung rashes niya ay mas pula tapos mas madami buong katawan niya. So natakot ako na baka mahirapan siyang huminga or masarahan yung airway niya dahil sa rashes niya. Ang Kawasaki disease ay isang rare o hindi pangkaraniwang sakit na tumatama sa mga batang 5 taong gulang pababa. Ang sakit na ito nagdudulot ng pinsala sa puso at sa mga blood vessel o ugat sa buong katawan. Mga hinala tungkol sa mga sakit na to ay genetics o sa lahi. Kasi kadalasan puro Asyano ang tinatamaan ng mga sakit na to. Karaniwang nagsisimula ang sintomas sa simpleng lagnat. Pero ang dapat daw bantayan, ang mga sumusunod na sintomas. Lagnat na tumatagal ng higit sa 5 araw, namumulang mata na walang muta, nagbibitak na labi, pamamaga ng kamay at paa, at rashes sa katawan. Mga komplikasyon ng Kawasaki disease ay sa mga maliliit nating mga ugat. At kasama na doon yung pinaka-importanteng ugat ng puso natin. Maaari hong siya masira at maglalambot ho siya at maaari hong pumutok o magbara sa kalaunan ng panahon. Ayon sa eksperto, hindi pa raw tukoy ang sanhi ng Kawasaki disease. Pero maagapan ito kung magiging alisto tayo sa sintomas. Medyo matagal na yung sakit na yan. Ang problema lang hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung saan siya nagsisimula at saan siya magtatapos. Anong sanhi niya ay hindi pa rin na-discover hanggang sa ngayon. Ang pangunahing gamot sa Kawasaki disease ay ang intravenous immunoglobulin o IVIG na critical daw sa unang 10 araw mula nang lumabas ang sintomas. Ito ay kinuha sa mga dugo ng ilang milyong mga tao at pinoproseso sa laboratorio para tanggalin lang yung particular na parte ng dugo na yan. At yun ay parang ipaglaban dun sa mga sakit na meron ng Kawasaki disease. Ang gamutang ito, umaabot daw mula 80,000 hanggang 150,000 pesos sa pribadong ospital. Pero mga kapuso, sakop din ang benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth ang Kawasaki disease. Sa mga government hospitals, may mga pagkakataon makakuha ng partly na libre ng immunoglobulin. Hindi ho buo, pero nakakatulong ho kasi alam natin napakamahal ho ng gamot na yan. Pero yan ho ay essential or importante magamit para sa mga pasyente may Kawasaki disease. Habang tumatagal ang panahon, dumadami ang mga kaso ng Kawasaki disease hindi dahil sa dumadami ang sakit, kundi mas marami ng doktor ang nakakaintindi ng sakit na to. Ngayon, ang standard is about 700 hanggang 800 bawat taon. Samantala, ang ilang paniniwala sa Kawasaki disease, bibigyang linaw ng eksperto. Paniniwala ng iba, lagnat lang daw ito at tiis-tiis lang. Dok, totoo ba? Lahat ng lagnat ay simptoma ng sakit. So, myth yan. Kailangan natin bigyan ng kaukulang atensyon kapag may lagnat, lalo ng mga bata. Ang lagnat ay unang simptoma na may nangyayaring paggulo sa katawan natin. Hindi rin daw nagagamot ang Kawasaki disease. Dok, totoo ba? Myth na myth yan. May mga gamot. Mahal nga lang at mahirap abutin ng karamihan ng tao pero may gamot ho. Immunoglobulin ay binibigay ho 2 gramo bawat kilo ng isang pasyente. Pero kung wala hong mabigay, binibigay na namin yun. Pero sana dumating ang panahon na abot kaya ng immunoglobulin sa tulong ng ating gobyerno. Dok, sanggol nga lang ba ang nakakaranas nito? Myth. Noong unang panahon, 6 na buwan hanggang 6 na taon ang pwedeng tamaan ng Kawasaki disease. Ngunit sa aming mga karanasan, marami kaming pasyente nakikita rin na lampas rin sa edad na yon. Walang pinipiling edad ang Kawasaki disease. Ayon sa eksperto, sa tulong ng maagap na gamutan, pwedeng maagapan ang Kawasaki disease.
Kapag may mali sa baby natin, mag-seek agad sa doktor. Huwag isipin yung gastos kasi yung gastos naman, mas mahal ang pagsisisi kaysa dun sa buhay na maisasalba mo. Kaysa magsisi ka, gawin mo na agad lahat para gumaling si baby mo. Magdasal kasi kung napanghihinaan ka ng loob, andyan naman si Lord para palakasin ka. Tandaan mga kapuso, ang Kawasaki disease kayang maagapan. Kaya payo ng doktor, mainam na sumailalim sa regular check-up at iba pang pagsusuri ang ating mga anak para makasiguro. Ang sakit ng Kawasaki disease ay maaaring may problema sa resistensya ng isang tao. So kung ang resistensya mo ay mahina, siyempre madali kang tamaan ng kahit anuman sakit. Sa gitna ng bawat lagnat, maaaring may banta na hindi agad nakikita. Sa tulong ng tamang impormasyon, maagap na pagkilos at gabay ng mga eksperto, kayang-kayang labanan ang Kawasaki disease. Samantala, eto na, magpapasalamat po muna akong muli sa inyo. Pansamantala muna tayo maghihiwa-hiwalay. Dahil, syempre, meron pa naman next week tayo mga episode na pag-uusapan tungkol sa kalusugan. Stay fit and healthy. Yan ang ating paalala dito. Hanggang sa susunod na Saturday, mga kapuso, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD.